Welcome to Wi-Fi Radio! Hotspot for Youth Connections. Kumusta mga kababayan, mga katropa? Ito na naman po ang Wi-Fi Radio, Hotspot for Youth Connections. At magkakasama-sama tayo in the next 1.5 hours para sa kwentuhan, tawanan, kasama yung barkada natin, which will be with us shortly. At ito, aabangan nyo na naman yung mga pag-uusapan natin. And for this episode, ang major topic natin talaga ay tungkol sa Independence Day at yung love life natin. Teka, parang love life na naman, no? Yan yung pinakamalaking issue ng mga kabataan eh. Pero this time, hindi lang basta relasyon ang pag-uusapan dito, kundi love life natin kay Inang Bayan. O baka sabihin nyo, corny to ha. Actually, hindi. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa ating bansa, sa ating bayan at yung role natin bilang mga kabataan at bilang mga Pilipino dito sa ating bansa. Nasaan man kayo sa buong mundo ngayon, how are you celebrating the Independence Day? Siyempre sa inyo, hindi po holiday ano. Dito sa Pilipinas, holiday yan at walang pasok. Pero it doesn't count for some college students kasi ang pasok nila June 13. Sorry na lang kayo guys, hindi nyo ma-enjoy yung Independence Day holiday. And just to give you a brief overview kung ano yung mga pag-uusapan natin in this episode, well, of course, we have something for you sa Hangout with Kuya Mighty. Ako po yan, by the way. Teka, hindi pa ako napapakilala. Ako po si Kuya Mighty, ang host ninyo dito sa ating programa na Wi-Fi Radio, Hotspot for Youth Connections. By the way, memorize pa ba ninyo ang pambansang awit? At alam nyo pa bang title ng pambansang awit natin? Hindi po yun Bayang Magiliw It's Lupang Hinirang. And ito, just a big question for us, kabataan man o kaya Thunders, no? How can we express our love for our country? At yan ang pag-uusapan natin sa Hangout with Kuya Mighty. Now you had a glimpse about Wi-Fi Radio. You'll get to know more sa Hangout with Kuya Mighty. Ang isa sa mga paborito kong movies while growing up, napapanood to sa Free TV, ano? At syempre, napanood ko na rin to sa DVD version nito. Yung Braveheart na kinatampukan ni Mel Gibson. Ang hindi ko makakalimutan na part ng movie, yung time na na-capture si William Wallace, yung character ni Mel Gibson, towards the end of the movie. At yung hari ng England during that time asked him one question: mercy or freedom? Siguro para sa isang bayani na kagaya ni William Wallace, parang in a sense, if ang kinaharapan mo siguradong kamatayan, baka pwedeng mercy sana yung isinigaw niya, no? Kasi during that time, siya taga Scotland siya at ang kalaban niya yung hari ng United Kingdom o yung hari ng England. Ngayon, given the chance to still live, pero ibig sabihin hindi na niya ipaglalaban yung kalayaan ng Scotland, andun yung choice for him. Is it mercy or freedom? At well, syempre kung napanood niyo yung movie, you would know na ang pinili niya, ang isigaw ay freedom. At yun, yung last scene ng movie ay yung palakol o yung axe. Yun ang pumugot sa ulo niya. Yan. So, by the way, mga tropa, nung namatay siya, he was just 23 years old. Imagine, no? He was just 23. Just kabataan pa siya. So, imagine mo, no? He was a hero at age 23. Diba? That's... Pag napapanood ko talaga yung movie na yun, nagkakaroon ako ng goosebumps kasi kitang-kita mo yung pagmamahal nila sa kanilang bayan. Now, dito sa ating bansa, do you want to be a hero? Gusto mo bang ipahayag din yung pagmamahal mo sa ating inang bayan? Pakinggan natin ang kantang ito. Sisikat din ang ating araw by Dicta License. Sikat ng muli ang ating araw sa
sa nila kung merong galaw ng isip. Mali-mali ng malayang isip. Sisikat ng muli ang ating araw. Sana yung may hibig ng hangin. Hinipan ng banal tulad ng awit na pumipiglas sa kahon ng kundiman. Titin mo ang tawag ng lupang pinagmumulan. Ng kayamanan di mo rin pala natitikman. Yeah. Kailan malilinis ang bahid ng huli? Hindi malaman pero pag-asa ay inaasa. Ugat ng huli ang ating araw. Sana yung may hibig ng hangin. Iba ng panatulad ng awit na pumipiglas sa kahon ng kundiman. Come on now. Here we go. Isa na namang awit na tutuhog sa marurupok na puso. Lanta-lanta sa diwa at mag-asa ng umaga. Bukas loob, silipin ang sarili. Balat, mukha, mata, higin ang huli. Pagkalipas ng ilang taon, unti-unti na ahon. Ang lipi ng lupa na nabako sa kahapon. Wala pa magkatalay kung alaman. Hindi makakahon damdaming na isulat. Di mo ba naririnig ang tinig ng lahat? Sabay-sabay lumiliyab. Sisikat ng huli. Sisikat ng huli ang ating araw. Sana yung may himig ng hangin. Giniban ng panatulad ng awit na pumipiglas sa kahon ng kundiman. Sisikat na muli. Napakinggan niyo po ang Ating Araw by Dicta License. Para sa atin, ano bang ibig sabihin ng independence? Para sa iba, para sa marami, lalo na yung mga nag-work sa corporate world, ang Independence Day ay, holiday. Or minsan, hindi ko alam kung ililipat ba to sa weekend or what, diba? Pero for some, or at least in the past few years, nung si President Arroyo, ililipat yung holidays. So, nagkakaroon ng long weekend. So, nag-out of town, nagbabakasyon. O kaya yung iba naman, they just stay at home, nanonood ng TV maghapon, nagpe-PlayStation, or whatever. Pero, yun nga ba talaga ibig sabihin ng Independence Day? Tignan natin, yung throughout our history, ang Independence Day, we celebrate this because finally, nagkaroon tayo ng kalayaan mula doon sa mga foreigners, sa mga banyaga na sumakop sa atin. At syempre, ang unang sumakop sa atin ay yung mga Spanish, ang Spain. At nandito sila sa Pilipinas for more than 300 years. Actually, halos 400 years nga yun eh. At ang mga heroes natin dyan, well, of course, nandyan sina Jose Rizal, nandyan sina Antonio Luna, nandyan sina Marcelo del Pilar, sina Andres Bonifacio. So, ang dami. And mind you, mga tropa, they were still in their youth nung ipinaglaban nila yung kalayaan natin. Itong si Andres Bonifacio lalo, titignan mo, masang-masa to eh. Ito naman sina Rizal, tsaka yung mga barkada niya na nasa Madrid, ito yung mga medyo mayayaman at medyo nakakapag-aral sa universities. So, kung ano man yung estado mo sa buhay ngayon, kung feeling mo standby ka lang or feeling mo sobrang masang-masa ka, may pag-asa ka pa, dude. Pwede ka pa rin maging hero kagaya ni Andres Bonifacio. Hindi lang naman yung mga nakapagtapos ng pag-aaral yung pwedeng maging hero, di ba? Yung mag-alay ng buhay nila sa ating inang bayan. Pero tignan mo, during that time, nung time ni na Rizal, ni na Bonifacio, parang mas madaling maging hero. Simple lang, di ba? Kalabanin mo yung mga Spanish. Kasi very well defined yung kalaban ng bayan natin during that time. Yung mga abusadong mga pare, yung mga abusadong Spanish, at kasi ginagawa tayong probinsya ng Spain kahit hindi naman talaga tayo part ng Spain, hindi ba? At meron ding naganap noon na sabihin na natin parang pang-aalipin sa atin. Pero ngayon, how about in the 21st century?
Hello, anong petsa na, di ba? 2013 na. Nung pinaglaban ni Rizal yung ating kalayaan, saka yung ibang mga heroes, it was just 1800s. Late 1800s. Papunta na ng 1900s. No? So that was more than 100 years ago. At kailan ba winagayway ni Emilio Aguinaldo yung watawat natin? Hindi ba June 12, 1898? So sobrang tagal na nun. Siguro malamang syempre hindi pa pinapanganak yung mga parents natin. Yung mga lolo ng lolo natin, yun, yung mga buhay ngayon. Buhay noon. At ito, nag-evolve na ang mga problema ng ating bansa. It's not just about colonialism, it's not just about one country na sumasakop sa atin, but ngayon, wala ng particular face ang mga kalaban ng ating bansa. At hindi lang ito basta kayang tapusin ng isang digmaan, ng isang war, kagaya nung mga panahon ni Andres Bonifacio. Kung nung panahon nila, ang pagiging hero, ang pakikipaglaban para sa inang bayan ay pagpunit ng sedula at pagtataas ng bolo, pagkuha ng sibat at pamamaril sa mga kalaban. Ngayon parang hindi naman applicable sa atin 'yun, ano? Ang alam kong mga nagtataas lang ng itak ngayon, yung mga matador ng kalabaw o ng manok o ng kung ano pang hayop, o kaya yung mga lasenggong nangahabol ng kaaway nila dun sa mga probinsya, hindi ba? Kaya, mga tropa, wag kayong bastang kukuha ng itak. Hindi yan yung solusyon sa mga problema natin ngayon. Now, tignan natin, sobrang dami pa rin problema ng ating bansa, and we need to realize na meron tayong role para ito ay malabanan. At yan yung paraan natin upang ipahayag yung ating pagmamahal sa ating inang bayan. Now, let us just go through some of the problems na kinaharapan ng ating bansa. Una, corruption. Pangalawa, poverty. Pangatlo, education. And pang-apat, yung problema ng employment. Ayan. Isa-isahin natin tong mga to, no? Una, sa corruption pa lang. Alam niyo mga tropa, ang corruption usually na-associate natin sa gobyerno, ano? Marami tayong naririnig ng mga kwento on, halimbawa, yung tinatawag na SOP. Kung ang isang project daw ng gobyerno ay sabihin na nating 10 milyon, usually ang SOP niyan parang anywhere between 30% ng project napupunta sa bulsa ng kung sinong politiko. Minsan may pupunta daw kay mayor, may pupunta daw kay congressman. Tapos ang talagang mapupunta na lang sa project, halos 50% lang ng pera. Kaya nga, tignan ninyo, napansin ba ninyo yung ibang mga sementadong daan sa atin, wala pang 5 years, pinapalitan na ulit kasi substandard yung mga ginagamit. Ang isa pang palatandaan ng corruption, punta kayo sa ilang mga government offices, yung mga under the table na negotiations. O kaya, halimbawa, sa bidding ng government projects, ang nakakakuha nung project ay yung kumpare ni ganitong politiko. O kaya yung kamag-anak ni governor, o kaya ni congressman, o nung mayor, ano? So, laganap ang corruption sa iba-ibang mga ahensya ng ating gobyerno. And that is something that we should fight. Kailangan nating tapusin ang corruption na yan para ang pera ng taong bayan ay talagang napupunta sa mga projects na pampabuti sa ating mga buhay. Pero actually, alam nyo, yung corruption nagaganap din yan sa corporate world. Meron ding tinatawag na corporate corruption. At yun na nga, dahil sa dami siguro ng pera sa corporate world, no? Talagang maraming na attempt na kumuha at magbulsa ng mga pera na dapat hindi naman para sa kanila. Actually, nitong ang nakaraang taon, meron ding isang NGO sa banda ng Visayas na na-involve sa isang corruption issue. Yung tipong yung mga perang na-receive nila na grants, yung iba doon ay galing sa ibang foreign governments, hindi pala napupunta sa mga livelihood projects na para doon sa mga intended beneficiaries nila. So yun, kahit saan mo tignan, merong corruption at yun yung kailangan nating labanan. Pangalawa, poverty.
Ako, alam nyo, ang hirap-hirap labanan ng poverty, ano? At I'm sure, yung mga parents ninyo, lalong-lalo na kung nag-abroad yung parents ninyo, no? Ang madalas nilang sinasabi, at siguro baka naririndi na kayo sa sobrang dalas nilang pagsabi nito, edukasyon lang ang maipapamana nila sa inyo. Minsan ganito pa yun no? Bago pumunta sa college, no? Anak, tandaan mo, yung pag-aaral lang ang maipapamana namin sa'yo. Wala tayong ari-arian, wala tayong pera. Okay, sige. Parang gusto nating sabihin, dahil sa sobrang dalas nating marinig yun. Okay, Dad, yeah, I know, narinig ko na yan mga 100 times na, diba? But, here's the thing. Actually, they have a point. Kasi dito sa ating bansa, tignan natin, some of the data na ni-release ng ating gobyerno, poverty remains the most critical social problem dito sa ating bansa. Ang per capita income natin ay 16,841 peso a year. Grabe, ang baba nung income level na yon, 'di ba? At ang sabi pa ng National Statistical Coordination Board, more than 1/4 or 27.9% ng ating populasyon ay below the poverty line. Yan yung data noong first semester of 2012. So isipin mo, yung poverty ay isang problema na patuloy na nararanasan ng napakarami nating mga kababayan. Actually, kahit nga wala sigurong data, tignan lang ninyo yung paligid ninyo, mga kapitbahay ninyo dyan sa probinsya. Or kung hindi ninyo nakikita yung mga kapitbahay ninyo, just take a look at yung mga namamalimos sa mga cities. I'm sure kahit sa mga major cities sa mga probinsya, like for example, Santiago City dyan sa Isabela, ang Tuguegarao City sa Cagayan, and a couple of others, makikita mo ang daming mga batang namamalimos, ang daming mga, yung pwede nating sabihin mga taong grasa, at talaga naman, kawawa yung kanilang kalagayan. At ito pa, yung mga magsasaka natin, they continue to experience poverty firsthand. Sa dami ng mga gastos nila, minsan lagi silang nangungutang to the point na yung lupa nila, yung bahay nila, kinukuha na nung pinagkautangan nila. So that remains one of the major problems natin. Ikaw, tropa, nararanasan mo ba ang poverty? O halimbawa na, yung pang-allowance mo kung nag-aaral ka. O kaya yung pambayad mo ng load. Kasi minsan mga kabataan kahit medyo mahirap ang buhay, basta may cellphone at pwedeng mag-load, happy na. 'Di ba? 'Yun. At pangatlo, education, tropa. Ito yung isa sa mga problema rin natin dito sa ating bansa. According to some data galing sa ating gobyerno mismo, dahil sa kakulangan ng classroom, around 4.6 million na mga bata at kabataan ang hindi kayang i-accommodate ng ating educational system this year alone. So isipin mo kung 100 million ang population natin, ang 4.6% ng total population natin na hindi makapag-aaral. Grabe. At syempre, kagaya ng madalas sabihin ng ating mga magulang na edukasyon ang gusto nilang ipamana sa atin, isipin mo yung future kung hindi ka makakapag-aral. Yun ngang nakapagtapos, 'di ba? Ang hirap ng makakuha ng trabaho. How much more yung hindi nakapag-aral? Ayan, minsan ang problema naman, yung mga may pagkakataong mag-aral, hindi siniseryoso yung pag-aaral. Alam mo yung tamang gimmick, tamang laro, tamang paglunok ng pakwan. Ang sabi niya ng iba sa mga Tagalog, sabi, maagang naglandi. Yun. Yan. Naririnig niyo ba yan? Sinasabi siguro ng mga lola o kaya nagaganap yan yung pinagchichismisan ng mga magkakapitbahay sa mga baryo, sa mga barangay, or kahit sa mga bayan-bayan. Isang experience ko, when I was 21 years old, umuwi ako sa bahay namin sa San Manuel, Isabela. Nakita ko yung classmate ko na nagkasakay kami sa jeep. Tapos ang sabi niya, nagkakwentuhan kami.
Ang sabi niya, at age 21 daw, dun sa baryo nila, matandang dalaga na siya. Imagine. So, ibig sabihin pala, sa barangay nila, ang mga nagpapakasal or nag-aasawa, siguro mga 18, 19, 17, 16, or actually, even in some places, no, na medyo nasa far-flung areas, 13, 14 pa lang, nag-aasawa na. Nako, imagine nyo na lang ang inyong future kapag ka ganon. Sa probinsya naman, in fairness, no, kung marunong ka lang magtanim-tanim, meron ka namang aanihin. Like, I know for a fact, yung mga Ilocano napakahilig magtanim ng mga gulay at ng mga puno. Ngayon, if you have that kind of resource, syempre, makakatipid ka. But, it will not be enough. Marami pa rin kailangang bilhin, marami pa rin mga needs na kailangang tugunan. And, lastly, ito, isa sa mga problem natin. Dahil na rin siguro kulang ang opportunities natin, problema natin ang unemployment dito sa ating bansa. Noong 2012, ang official rate of unemployment daw dito sa ating bansa ay 6.8%. So, ibig sabihin yan, millions pa rin ng mga kabataan, ng mga members ng labor force ang hindi nakakapagtrabaho. And if we consider the fact na ang median age ng mga Filipinos ay 23 years old, yan yung time na dapat productive tayo sa buhay natin. Isipin mo if wala kang trabaho. You have energy, you have time, pero wala kang trabaho. Ibig sabihin yan kung ano-anong pwede mong maisip na gawin. Kaya 'di ba yung ibang mga standby, wala nang magawa sa buhay, sakit pa sa ulo ng mga magulang nila. Or hindi lang ng magulang, kundi ng buong community. Kasi kung ano-anong pinagagagawa. Kasi nga may time, may energy, pero walang mapag-ukulan ng tamang gagawin. So yan mga tropa, kung titignan natin parang ang daling mawalan ng pag-asa, sobrang daling maging cynical sa ating bansa. Kaya din, isa sa mga epekto ng unemployment dito sa ating bansa, napakaraming mga kabataan at kahit mga mothers and fathers ang nangingibang bansa. I'm sure yung mga tagapakinig natin na nasa ibang bansa could relate to this. Dahil nga walang opportunity sa Pilipinas, napipilitan silang mga ibang bansa kahit na napakahirap. At ang result niyan, sa buong mundo, tayong mga Pilipino ang pinaka-scattered na bansa, na nation. Ibig sabihin, like, ang mga Pilipino can be found in more than 200 countries worldwide. Grabe, no? Pero I'm sure, lahat ng mga Pilipino na scattered sa iba-ibang mga bansa, they will agree on one thing. There's no place like home. And if you contrast that with the fact na makikita natin sa bansa natin ang pinakamayayaman na mga tao controls more than 80% ng yaman ng bansa. At yan yung tinatawag na Tatsulok. Pakinggan natin to. Song by Bamboo, Tatsulok. Bilisan mo takbo, ilagang mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumaba kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang niligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos na kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo.
sinanta't sulok, tulad ng dukha na inlagay mo. Doktor, hindi pula't dilaw tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nastuktok, di matatapos itong gulo. So, sabi ni Bamboo doon sa kanta niya, which is by the way isang revival ng original na song ng Buklod, hanggat may tatsulok, yung pyramid na tipong concentrated ang pera sa iilang mga tao dito sa ating bansa, talagang makaka-experience tayo ng kahirapan. Ngayon, ang tanong natin kanina, how can we express our love kay Inang Bayan? Okay, ito, ilan sa mga tips na pwede natin gawin even if mga kabataan pa lang tayo. Una, kailangan natin mag-aral ng maayos. Dahil yun ang role natin sa mundo for now. Mag-aral tayo, mag-training tayo, and let us do our best para makapag-accumulate tayo ng knowledge at makapag-accumulate tayo ng experience para by the time that we arrive at our early 20s or mid-20s, ready tayong harapin yung mga challenges ng ating bansa. We can be productive at kayang-kaya nating kumita para sa sarili natin at para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Pangalawa, we should also do acts of kindness sa ibang mga tao. Kahit pabanyaga yan, foreigners o kaya mga kapilipino natin, we should always be hospitable. Actually, yan yung isa sa mga traits natin bilang mga Pilipino. Kahit na sabi ni Dan Brown na ang Maynila daw ay gates of hell daw. Which is, by the way, medyo nakakatawa. Well, there's some truth to it, pero sabi naman ni Paulo Coelho, yun daw souls nating mga Pilipino lead to the gates of heaven, which I think is also true. Dahil nga, ang isa sa mga strength nating mga Pilipino, kahit sobrang hirap na ng buhay, we find time to help each other and we can joke about our situation at nakakatawa pa rin tayo. Tignan mo kahit yung mga minimum income earners, yung mga wage earners, kahit mga construction workers yan, o kaya kahit yung mga magsasaka, they still find time to laugh at saka ngumiti. And that's something that we should not forget. We should always act kindly towards other people. And pangatlo, mga tropa, kailangan nating makialam. Sometimes, kailangan nating makirally, lalong-lalo na if we believe passionately dun sa isang cause or advocacy na ipinaglalaban natin. And sometimes, yun lang yung tanging paraan para marinig tayo ng government. But at the same time, hindi lang naman iyon yung expression ng ating pakikialam. Sometimes, alam nyo yun, we have opportunity to help our government. O, kayo tropa, bumoto ba kayo nitong nakarang eleksyon? Are you a member of the SK? Alam nyo, those are simple ways na nakakatulong tayo, no? And at the same time, kung may program yung government natin for young people or for improvement ng ating bayan at ng ating bansa, we should take part in it. Hindi naman tama na tayo rally ng rally, puro ang battle cry natin ibagsak. Kung bumagsak nga, anong mangyayari? 'Di ba? So anong alternative mo? Kailangan pa rin nating isipin 'yon. Like kung ano yung alternative natin and kung paano tayo makakatulong hindi lang sa gobyerno kundi sa buong sambayan ng Pilipino. And lastly, ito mga tropa, we need to improve ourselves for global competitiveness. At mangarap tayo hindi lang para sa sarili natin, hindi lang para sa pamilya natin, kundi para din sa ating bansa. That's one thing actually na
nasa puso din ng maraming mga migrant workers natin. Kasi even if nasa ibang bansa sila, nababalitaan pa rin nila, naririnig pa rin nila kung anong nagaganap dito sa ating bansa. And that's something na nasa heart ng maraming Pilipino. So we should dream not just for ourselves, but also for our country. So ayun, kayo mga tropa, ano po yung mga paraan para ma-express natin yung pagmamahal natin sa ating inang bayan? If you have any ideas, I would really love to hear from you. Bisitahin mo ang ating Facebook page. Punta ka lang sa facebook.com/PinoyYouth o kaya sa twitter.com/PinoyYouth. Pwede mong i-post doon yung ibang mga suggestions mo kung paano natin i-express ang ating pagmamahal sa inang bayan. So muli, ito si Kuya Mighty. Nakasama ninyo ako sa Hangout with Kuya Mighty. Nakikinig ka sa Wi-Fi Radio, hotspot for youth connections. Nagbabalik po tayo dito sa Wi-Fi Radio, hotspot for youth connections. At ayan, gusto ko pong i-welcome natin yung ating mga Wi-Fi barkada kasama natin ngayon. Oh guys, bumati naman kayo. Palakpak naman dyan. Ayan, oh, kasama po natin ngayon itong ating Wi-Fi barkada. At ito, papakilala uli sila. Oh. Yes, my name is Gladys. This is Toby. And this is Yaku Jess. At ayan, makakasama niyo ulit kami, kulitan at tawanan tungkol sa buhay kabataan at kung ano-ano pa. Ayan. Anything and everything. Oh guys, ito, Independence Day na sa June 12. So, memorize niyo pa ba yung pambansang awit? Of course. I think si Gladys hindi. Spanish pwede. Spanish. English pwede, Land of the Morning. Bakit ba? Kaya adorado. Ayan. Kapag kinakanta siguro, oo. Pero yung hindi mo consciously na memorized. Yung halimbawa yung parang susulat ko, kailangan kinakanta ko siya before ko siya maisulat. Talaga? Oo. Ay, teka lang. Sa corporate world ba, as in, nagkakaroon pa ng flag ceremony or hindi na? Hindi na. Especially kung ang owner ay Foreigners. foreigner. Parang wala namang flag nga doon sa amin eh. Wala? Wala. Naku, i-report natin yan. Report yan. Kailangan ba meron? Anong nationality ng Should be. owner nung company nyo? Yung head office kasi namin nasa Japan, pero parang yung corporate office namin nasa US. Parang gano'n. Pero di ba dapat, since yung building mo, yung structure is... Hindi, parang sa loob ng floor, wala akong makita. Especially, Ngayon ko lang naisip. yun nga, Japanese touch, they would rather patronize this Japanese. Wala din ako makita mga Japanese. O siguro, Talaga? for fair and equality, Siguro, no? Pero, World peace. Ayun ko lang naisip. Titignan ko mamaya. oh, sige. Mamaya, check mo ha. Tapos, sabihin mo sa ano natin, sa Facebook page natin. No? Kung meron. Oo, kung meron. Yeah, by the way, Picturean ko pa yun. ayan, mga kabayan, paano ba ninyo sineselebrate ang Independence Day? Kahit nasaan mang bahagi kayo ng mundo, no? Paano nyo po sineselebrate? Ayan, kuha kayo ng pictures. I-post po ninyo dun sa ating Facebook page. Facebook.com/Pinoy Connection. Para sa radio program natin ngayon sa Facebook.com/Wi-Fi Radio. Yung Y po ay letter Y ha, hindi with no yung dash. W-I. Walang dash. As in Wi-Fi Radio. At ayan, sa segue na tayo, we will be reflecting on let's get spiritual. Pakinggan po natin ang ating Devo for this week. Plugged in kasama si Ate Gladys. For our Devo number 2. Mahal mo ba ang ating inang bayan? Ang Pilipinas? Para sa ating mga kabataan, parang no big deal ang nationalism, no? Minsan nga, parang ayaw nating pag-usapan ang politika or anything else na related sa pagpapatakbo ng bansa. Paano kasi nakaka-stress, nakakainis, at minsan, tingin natin parang wala namang nagbabago. May sinabi dyan sa Bible, sa 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17. Makes Jesus your Lord proud of you, being good citizen. Respect the authorities, whatever their level. They are God's emissaries for keeping order.
it is God's will that by doing good, you might cure the ignorance of fools. Exercise your freedom by serving God, not by breaking the rules. Treat everyone you meet with dignity. Love your spiritual family. Revere God, respect the government. Ibig sabihin pala sa pamamagitan ng pagiging good citizens, we can make Jesus proud. Kung totoong Lord siya ng ating buhay, kailangan nating sumunod sa Kanya. Simple lang naman yung sinasabi ng Bible. First, respect the authorities. Whether barangay tanod yan, presidente ng classroom, o kaya yung teacher o supervisor mong ubod ng sungit, kailangan pa rin silang i-respect. May mga times na tingin natin, hindi na sila karespe-respeto. Pero still, kailangan natin silang i-respect. Sabi sa verse, diba, it's God's will that by doing good, by respecting them, you might cure the ignorance of fools. Number 2, don't break the rules. Part ng doing good ay ang pagsunod sa mga rules. Kung naka-red ang traffic light, huwag ka nang tumawid. Kung sinabing bawal magkalat, huwag ka nang magkalat. Through simple things, we can already make a difference. May freedom tayo, pero hindi ibig sabihin na dapat nating abusuhin ang freedom na yon. Number 3 is, treat everyone with dignity. Kahit gutay-gutay ang suot ng isang tao, may dignidad yan. Nilikha yan ni Lord. Dapat ang pagtingin natin sa mga tao, pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Mahirap, oo. Pero kung ma-realize natin, we share so many things as human beings. Madali nating igagalang ang isa't isa. Ang ganda ng last sentence sa passage, sabi ni St. Peter, love your spiritual family, revere God, respect the government. At ngayon, papalapit na ang Independence Day ng Pilipinas. Alalahanin natin na may tungkulin din tayo sa ating inang bayan. Nandito tayo to make a difference. Sa mga Noipi sa Pilipinas and abroad, alamin ang mga news events na related sa ating mga kabataan. Kumusta ka naman? What's up, yo? Ito po si Toby A. Duwag. At para sa ulo ng ating mga balita, mas maraming colleges magtataas ng fees ngayong school year ayon sa Commission on Higher Education. At sa isa pang balita, ayon sa poll, US teenagers lumilipat na sa Twitter, Facebook. Laos na nga ba? 23 milyong enrollees para sa Hunyo. Halos 23 milyong estudyante ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa ang nag-enroll para sa taong 2013-2014. Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon o DepEd noong Lunes, May 27. Sa pagsisimula ng Offline Balik Eskwela, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo na 20 million sa pampubliko at 3 million sa pribadong eskwelahan ang tinatayang bilang ng mga estudyanteng papasok sa pagbubukas ng eskwela sa June 3 at June 10. Ang bilang na ito ay mas mataas kesa sa 21 million noong nakaraang taon dahil na rin sa target ng departamentong abutin ang mga marginalized groups kabilang ang mga out-of-school children, mga batang kalye at mga batang may problema sa batas. Ayon pa din kay Mateo, sinusolusyonan na ng gobyerno ang kakulangan sa mga libro at upuan simula pa noong isang taon na naglalayo ng 1:1 student textbook at student seat ratio ngayong taon. Sabi ni Mateo, ang pagpapatupad sa K-12 ng nakaraang taon ay nagdulot ng positibong resulta sa kabila ng mga problemang hindi maiiwasan. Ang Offline Balik Eskwela na patuloy na tatakbo hanggang June 7 ay magkakaroon ng regional at divisional command centers sa buong bansa. Ang layunin ng programa ay makatulong sa mga magulang na may problema pa rin sa pagpaparehistro ng kanilang mga anak bago mag-June. US teenagers lumilipat na sa Twitter, Facebook, laos na nga ba? Ayon sa poll. Isang survey ang nagpapakitang mas maraming teenager ngayon ang nag-share ng kanilang mga sarili sa social media. At dumarami ang pinipiling lumipat sa Twitter para maiwasan ang kanilang mga magulang at ang oversharing na meron sa Facebook app. Patok na patok ang Twitter as a social media destination para sa mga US teenagers na nagsasabing napakarami ng matatanda at puro drama na ang laman ng Facebook ayon sa isang pag-aaral tungkol sa online behavior.
Sabi dito, karamihan sa mga teens ay mas nagbabahagi ng personal information kahit pinoprotektahan nila ang kanilang online reputation. Ang susi sa pag-aaral na ito ay mas kaunting bilang ng mga adults, magulang at ang kasimplihan sa paggamit, sabi ni Amanda Linhart ng Pew Research Center, isa sa mga author ng pag-aaral. Meron pa rin silang Facebook profiles pero mas kaunting oras na ang ginugugol nila sa Facebook at lumilipat sila sa Twitter, Instagram o Tumblr. Ang pag-aaral ay nirelease noong Tuesday. Ayon sa poll, 94% ng mga teens na gumagamit ng social media ay may profile sa Facebook. 26% naman ay nasa Twitter na masigit pa sa dobleng kumpara sa 12% noong taong 2011. Facebook just really seems to have no drive, sabi ng 16-year-old na si Jamie Esquivel sa isang interview. At para naman sa ating Wi-Fi Radio editorial ng kabataan, ito po. Dahil June na, ito ang ating tanong. Pagbabalik eskwela, pagbabalik rin ba sa problema? Nitong June 2013, mahigit 23 million na mga bata at kabataan ang magbabalik eskwela sa mga pampubliko at pampribadong mga schools. Mas marami ito kumpara sa 21 million noong nakaraang taon. Ikaw na nakikinig sa tabi ng iyong radyo o internet, may anak ka ba nakabilang sa bilang na ito or may kakilala ka o ikaw mismo kasali doon? Ang problema nga lamang, kulang pa rin sa 66,800 classrooms ang ating mga paaralan upang tugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga estudyante. Dahil sa kakulangan sa classroom, tinatayang mahigit 4.6 million ang hindi makakapag-aral sa buong bansa. Napakalaki ng number na yan at tiyak na aapektuhan ito ang kinabukasan ng mga kabataang hindi makakapag-aral. Sad. Idagdag pa rito ang shortage of teachers na magtuturo sa ating mga estudyante. Kaya nga sa ibang mga paaralan, nagkakaroon ng triple shifting. Ang unang shift ay 6 to 11 a.m., ang pangalawa ay 11 to 4 p.m., at ang panghuli ay 4 p.m. to 9 p.m. On the top of it all, kailangan ding pagtuunan ng pansin ng mga transition na dala ng pag-implement ng K-12 program ng DepEd. Well, madalas nating marinig sa mga parents at sa mga teachers na ang edukasyon ang pinakamahalaga nilang pamana sa ating mga kabataan. Di bale ng mahirap ang buhay, basta makapag-aral, magkakaroon ka ng pag-asang ma-improve ang iyong buhay. Pero, paano ba dapat tugunan ng Department of Education at ng ating gobyerno ang ganitong mga challenges sa edukasyon? Sapat ba ang budget na inilalaan ng gobyerno para sa mga classrooms at mga teachers? Nakikipag-partner ba ang gobyerno sa mga pribadong individual at organisasyon upang matugunan ito? Taon-taon na lang nating problema ang kakulangan sa classroom at teachers. Taon-taon ding nadadagdagan ang ating populasyon. Kaya kailangang makahanap ang DepEd at ang gobyerno ng pangmatagalan at konkretong solusyon sa problemang ito. Sa kabilang dako, marapat pahalagahan ng bawat kabataan ang education. Oo nga't mahirap ang buhay. Oo nga't may perang nanggagaling sa mga magulang o kamag-anak na nagtratrabaho sa ibang bansa. Mawawalang saysay ang mga sakripisyo ng mga magulang at kamag-anak na ito kung hindi pa hahalagahan ng mga kabataan ang edukasyon. Ang sabi ni Nelson Mandela, dating president ng South Africa at nagtanggal ng sistema ng racism sa kanilang bansa, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Oo, kabataan pa lang tayo. Oo, maraming challenges para tayo makapagpatuloy sa pag-aaral. Pero, kung magpupursige tayo sa pag-aaral, magkakaroon tayo ng pagkakataong baguhin ang ating bansa at ang ating mundo. Ito po si Toby Duwag para sa Wi-Fi Radio Editorial ng Kabataan. Ice Cappuccino coming up because it's cool and it's Coolitan Session with Yako Jess. Hi guys!
guys, welcome back to Wi-Fi Radio, hotspot for youth connections. And again, this is Yaku Jess for our cool Litan session. Okay, how are you guys doing? How was the first week of your school so far? Ako, I would say it was just perfectly fine. We just had some sort of briefing and a lot of materials to read. Of course. Okay, so, because, you know what, just for an FYI purposes, I am also a student. Though I'm 28, pero estudyante pa rin po ako. Ang klase ko normally starts at 4:30 ng hapon and it ends around 9:30 ng gabi. Monday hanggang Friday yan. O, diba? So, I'm a regular student. And speaking of which, gusto ko rin palang batiin yung aking mahal na school, ang Arellano School of Law. Hail to the Chiefs! O, diba? Yun yung parang gera lang. Okay, enough of that. Moving forward, let's get down to our business sa topic na ito. But while driving kasi along Ross Boulevard, I think that was Thursday last week, I noticed na ang daming mga flags na nakahang or nakasabit sa paligid. And even when I was with Kuya Mighty and Gladys in Ortigas 2 weeks ago, napansin din nila na ang daming flags. And then we realized, June na pala. And speaking of June, pag June syempre, isineselebrate natin ang ating Independence Day, diba? Yan ay tuwing June 14th. Oh, joke lang, syempre. Alam ko yan. That's June 12, okay? So, and very timely kasi ang topic or theme natin for this week ay, drumroll please. Walang drumroll. Okay, pag-ibig kay Inang Bayan. And of course, hindi makukumpleto ang ating kulitan session kapag wala ang ating mga bida, ang ating mga celebrity guest. Palakpakan naman kayo dyan. Okay, so alam niyo malapit ang mga bata na ito sa akin kasi kababayan ko sila. They are from Nueva Ecija, Cabanatuan City. Ewan ko kung kilala nila ako kasi medyo, alam mo, mas may edad ako sa kanila. Siguro mga bata pa sila nung kabataan ako. Well, anyhow, siguro mas maganda ipakilala natin ang kanilang sarili. So, who wants to start? Anak ko po si Aya. Hello po, I'm 18 years old and currently studying sa Wesleyan University, Philippines. I'm Freddy Cardenas Jr. but you can call me Jong. Jong na lang po. Jong Hilario ba to? Ayan, I'm from Wesleyan University studying nursing, taking up nursing. Nursing? Anong year ka na, Jong? Fourth year, incoming fourth year. Magaling ka bang sumayaw? Huwag na po yung sayaw. Okay, next. Hi, I'm Jom, 16 years old. At magka-college na ako. Magka-college ka na. Yes. So you are an incoming freshman? Yes po. Dito sa Wesleyan University. Wesleyan University. Yes. Okay guys, so salamat sa time ninyo at pinaunakan ninyo ang invitation sa inyo ng Wi-Fi Radio. So moving forward, okay, question. Alam nyo, ngayon nagsa-celebrate tayo ng Independence Day, right? Last June 12, diba? Pinag-celebrate natin ng Independence Day, okay? First question na gusto kong malaman sa inyo, bilang isang kabataan, kung ikaw si Inang Bayan, matutuwa ka ba sa sitwasyon ng bansa natin ngayon at bakit? To be honest, kung ako nga si Inang Bayan, hindi. May why po ba yun? Bakit? Bakit? Yeah, bakit? Kasi laganap yung crime sa bansa at saka nabibilang tayo dun sa mga bansa na mahihirap at mismong mga pinagkatiwalaan nating leaders ng bansa natin, sila mismo yung nagiging dahilan ng pagbagsak ng bansa natin. Okay, so pinagkatiwalaan, trust, di ba? Trust is a big word. Sabi nga ni Sarah Geronimo, di ba? Okay, so si Fred or si Jong, sorry, si Jong Hilario, anong masasabi mo sa ating unang katanungan? Kung ikaw si Inang Bayan, so si Amang Bayan, matutuwa ka ba sa sitwasyon ng bansa natin ngayon? O bakit? Siguro po sa akin, ganun din, hindi. Particularly siguro dun sa
strength nung bansa. Kasi parang, 'di ba, puso ngayon yung agawan ng mga territory, 'di ba? Yeah, between China and between Taiwan and Philippines. Tapos Malaysia and sa Mindanao. Tapos meron pa yung sa China po. Diba? Parang hanggang sa ang gusto lang naman ng president natin is yung parang magkaroon ng paraan para yung sa tahimik na paraan, parang gano'n lang. Parang siguro bet tayo parang puro tahimik na paraan lang, bet yung mga ibang bansa nag-show sila ng force. Tapos parang tayo parang tahimik lang, pero hindi katulad ng mga nakakaraang panahon. Sabi nga nila yung sa panahon ni Marcos, hindi pwedeng ganun-ganunin lang yung Pilipinas. Talagang yung strength ang respeto ng mga ibang bansa sa Pilipinas mataas. In terms dun sa sa pagiging bansa siguro, kasi tingnan nyo po, parang pag may sigalot tayo sa ibang bansa, parang yung mga kababayan natin sa ibang lugar, yun sila yung parang hindi naman nila kasalanan, pero sila naman yung nadidikdik sila. Naapi sila dun, parang wala nang respeto talaga. Parang sana nga nagdaan po kasing taon, parang ang tingin ng mga ibang lahi sa atin is parang low class lang, ganun. Kaya kung ganun-ganunin na lang tayo parang ganun-ganun na lang. Okay. Kung tapak-tapakan tayo mga Pilipino. Sabagay, sino ba namang magulang ang matutuwa na api-apihin ang kanyang anak? That's how I see it, di ba? Okay, masyadong tahimik sa iyan. Sige. Sa mga nangyayari po sa ngayon, hindi po talaga. Kasi, yung calamities, okay. Yung mga nangyayaring, yung mga nagiging resulta ng mga ginagawa ng mga tao sa bayan is hindi nagkakaroon ng resulta na maganda. I mean parang inaabuso nila yung bayan. Parang hindi sila gumagawa ng paraan. I mean, hindi lahat gumagawa ng paraan para mapaganda pa yung bayan. Okay, so this is weird, no? Kasi parang may tatlo akong guest dito na kabataan and they have the same answer and parang pare-parehas kayo na sagot and puro negative ang sagot ninyo. Pero bilang kabataan ba, meron din ba kayong na-appreciate sa nangyayari sa ating bayan ngayon? Mayroon ba kayong nagugustuhan or parang gumaganda sa paningin sa mga news natin ngayon? Meron ba kayong na-appreciate sa ating Pilipinas? Sa ating pagiging Pilipino? Yes. Siguro sa akin, ako kasi parang tutok din po kasi ako dun sa mga ganun, sa mga national issues. Like yung ngayon, yung sa economy natin, di ba? Parang tumataas siya. Talagang hindi siya bumababa, talagang tuloy-tuloy po kasi yung pagtaas. And then, yung pagkakakilala sa mga Pilipino na pagdating sa mga contest. Sa mga... Charis Pempenko ba yan? Jessica Sanchez? Yung mga tipong, dati po kasi parang nung bata ako, parang yung mga estudyante, parang dati lagi yung mga estudyante doon sa Pilipinas parang hindi sila competitive sa ibang bansa pagdating sa mga competition sa mga parang quiz mga ganyan. Pero ngayon parang napapanay na po yung laging may balita na umattend ng competition na to and then hindi lang nanalo, sila pa yung parang nag-champion. Parang iba yung ibang klaseng pagiging proud mo kasi kahit na hindi ka kasali doon kasi Pilipino ka. Tama. Si Jom. Jong. Parang same din kay Kuya Jong na parang ang na-appreciate ko talaga is yung arts and culture natin, yung mga talent ng Filipino na hindi naman basta-basta lang talaga, na internationally nakikipagsabayan talaga tayong mga Pilipino. Okay, so si Ayet. Sa akin naman po ang ikinapaproud ko yung kahit na madaming problema yung mga Pilipino, nananatili silang bonded sa isa't isa. Yung hindi sila
nagpapadala sa problema. Hindi sila ganun nagpapadala sa problema kasi nananatili silang nagmamahalan, laging nandyan para sa isa't isa. Yung ganun, yung hindi nawawala yung pagmamahalan ng mga Pilipino kahit na maraming problemang dumarating. Okay. So, pagdating naman sa pagse-celebrate ng Independence Day, sa tingin nyo ba nabibigyan natin siya ng emphasis na yung pagse-celebrate natin ng Independence Day last June 12? Or sa tingin nyo ba mahalaga pa to? Sige, okay lang. Siguro po, I think, para sa akin, parang hindi na siya na-emphasize. Hindi siya masyadong, yung ibang mga Pilipino, hindi sila aware, ay Independence Day pala Independence Day pala. Hindi nila alam ang alam lang nila bakasyon walang pasok. Holiday! Hindi, totoo yan. Parang bilang, kung halimbawa yung mga tao talaga na nag-study sila sa culture ng Pilipino, talagang mahalaga yun, lalo na sa mga government employee din, sa mga nagsaserve sa bayan. Mahalaga talaga yun. Tsaka dapat kung Pilipino ka, mahalaga sa yung pagiging independent eh. Kaya nga lang mga po, tulad sinabi ko kanina, parang yung independence natin, parang naaagaw pa ng iba. Diba? Yung halimbawa yun nga, sa mga territory natin, parang sa atin yun talagang, diba? Talagang big deal sa'yo yung issue na yun, Joke. Yan, parang gano'n. Parang walang masyadong ginagawa yung government doon sa ganong mga issue. Parang sa atin to eh. Parang ang nangyayari, parang hayaan nyo na lang, parang wala naman tayong magagawa kahit makipagdigmaan tayo, di matatalo tayo, di ba? Parang silent na lang tayo. Kasi medyo umaasa pa po tayo sa ibang bansa para ipagtanggol tayo, ganun. Tama. Tatawagin natin ng US o Japan, di ba? Alright, sino ba paborito nyong bayani? Sige, si Ayet. Sino paborito mong bayani? Bayani? Sino ang isa sa mga, kumbaga parang tinitingala mong bayani? Actually po, hindi isang tao lang. Ay, sorry naman. Sige po, ang bayani po sa akin, para sa akin, is yung mga OFW. OFW? Oh, good thing minention mo yung OFW kasi actually itong radio program natin, itong Wi-Fi radio, papakinggan ito sa ibang bansa. And most of our audience actually ay OFW. So, tama. Sige, tuloy mo yan. Ayun, kaya po OFW yung bayani para sa akin. Kasi, isipin mo yun, nagsasakripisyo sila na malayo sa pamilya nila para kahit na hindi nila nagagabayan yung mga anak nila. Para makapagpatuloy. Makapagbigay. Para masuportahan nila yung pamilya nila in the near future. Yung ganon, yung okay lang sa kanila kahit naho-homesick sila sa ibang bansa kasi alam nila na may patutunguhan may purpose yung ginagawa nila dun sa ibang bansa. Nila. Okay. So OFW, sa bagay nga ang hirap sigurong imagine yourself. Kayo ba may mga magulang kayo sa ibang bansa? Pero parang put yourself into their shoes, di ba? Ang hirap siguro ng feeling na yung magulang mo ay nasa ibang bansa. Tapos malayo ka sa kanya, may problema ka sa love life, may problema ka sa school, di ba? Or gusto mo lang na makausap, pero iba ang hirap nun. Hindi ka makapag-vent out, hindi ka hindi mo ma-share yung mga kaibigan mo. And kung mamalas-malasing pa, nandiyan yung medyo pagdamali ng barkada, di ba? Okay, ikaw, Jom. Ako, personally, wala akong bayani na talagang matawag. Pero para sa akin kasi, bawat tao, bawat Pilipino, bayani sila sa sarili nila kasi the fact na hindi naman sobra, pero may kahirapan talaga yung bansa natin. Parang we still manage to smile like this, na parang yun. Okay. Parang talaga na ma-manage natin na mabuhay at hindi lang para sa sarili natin kasi 'di ba yung iba may pamilya may pamilya din. So parang na-manage lang yung na masuportahan yung family nila. Okay. So yun. Alright, so
Teka lang just to make sure na aware pa kayo ng ating history, Jong. Bukod kay Jose Rizal at kay Andres Bonifacio, sinong kilala mong bayani? Kasi parang nahalata ako sa dalawa, parang hindi nagbanggit sila na baka wala na sila. Hindi po. May kakilala ka bang ibang bayani bukod kay Jose Rizal at Andres Bonifacio? Ayan. Ayan, sige. Ayan, Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Okay. Si Jong, sinong tinitingala mong bayani? Ako po talaga, Andres Bonifacio talaga. Ayan. Kasi parang, alam naman nila sa sarili nila na nung grupo nila na hindi nila kayang talunin noon yung mga kaaway natin. Pero yung courage nila talaga iba. Ibang courage talaga nung mga Pilipino noon na amin to, bansa namin to, bakit kailangan namin maging sunod-sunuran sa inyo ganyan, diba? Parang talagang kasi kung hindi naman parang inoppressed inoppressed yung mga Pilipino noong araw na yun. Parang hindi naman sila kung sana maganda yung relationship sana, hindi. Pero ang ginawa nila, talagang pinagdikdikan nila yung Pilipino. Talagang kung ako man yun, go din ako, kasama din ako sa mga ng mga tagak na yun. Parang iba talaga, yung sa courage talaga ng mga Pilipino talaga, ibang klase. Noon. Well, okay. So, ay clean ang oras, no? Ang dami ko pang gustong itanong sa inyo actually. Pero, guys, maraming salamat sa inyong time. I really appreciate it. So, of course, nagpapasalamat tayo kay Pastor Hubert Rigor for allowing us to use his office dito sa Visayan University. Salamat din sa bumubuo ng Executive Committee ng mga kabataan ng Metropolitan District. Of course, sa pangunguna ng ating guest ngayon, isa sa mga guests natin, si Jom Vidal. Okay? So ayan, mga kaibigan, we've heard some of punto de vista ng ating mga kabataan sa iba't ibang issues. And it is really interesting to know now we are a world of diversity and uniqueness. But still, somehow, we are common on certain things. Ang galing, no? Ikaw, if I ask you the same question, if ikaw si Inang Bayan, matutuwa ka ba sa kalagayan ng Pilipinas? Kumusta ang pagmamahal mo kay Inang Bayan? Healthy ba? Or complicated? Alam mo, ikaw lang makakasagot niyan. But I just want to remind you that not all people are enjoying this kind of privilege and freedom that we Filipinos have as of the moment. Freedom that has been visioned by our forefathers ng ating mga bayani, centuries na ang nakaraan. Ito yung nakita nilang kalayaan na gusto nilang maranasan ko, maranasan mo, at maranasan nating lahat. Kahit buhay nila ay kapalit, go pa rin sila ng go nung time na yun. No? Well, I think it's about time to wrap this up, and gusto kong iwan sa inyo ang isang famous quote from the former President of the United States, John F. Kennedy, and I hope this will inspire us more and make us proud sa ating pagiging Pilipino. My fellow Filipinos, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Muli, mga kabarkada, ito si Yaku Jess of Wi-Fi Radio. Mabuhay ang Pilipinas at sa Diyos ang papuri. Excuse me, saan may hotspot dito? Dito. Ha? Saan nga sabi eh? Dito. Dito sa Wi-Fi Radio. Hi, this is Gladys again, and I am here to share with you about financial tips for yuppies. And now we will discuss the cash flow. Okay. What is a cash flow? Madalas, naririnig natin yung cash flow sa accounting, sa mga libro sa accounting. Ngunit, ano nga ba ang cash flow? Ang pinakasimpleng definition of cash flow is, cash flow statement is concerned with the flow of cash in and out of the business. Hindi lang ito pang negosyo. As an individual, we can even make our own cash flow statement. Makikita natin dito ang pasok at labas ng pera sa buhay natin. Dito ating makikita kung nagiging healthy ba ang ating paggastos.
May kasabihan tayo na, tell me your friends and I will tell you who you are. Sa finance, meron ding, tell me how you spend your money and I will tell your priorities. Paano tayo magiging mayaman? Make money, spend less, and invest the difference. That is the key. Pero alam nating lahat na nahihirapan tayo sa spend less na part. Actually, we have two expenses and we are aware of it. Our needs and our wants. Most people are struggling sa pagkontrol ng ating want spending. Most of the time, we are even sacrificing the money for our needs para mabili natin ang mga wants natin. Just a thought, wag nating yakapin ang hindi natin kaya. Some people use credit cards just to buy those wants. Para magkaroon ng iPhone 5, isuswipe sa card o kukuha ng plan even if it will take them 2 years to pay it. Well, there is nothing wrong kung maghahangad tayo ng mga bagong gadgets o mga bagong bagay as long as nasa budget natin. This is what we have discussed last time or last week. It's about budgeting. We should stick on kung anong plinano nating budget. And we should strictly follow what is on our budget. But if it means na we cannot save dahil sa mga utang natin due to those purchases lang ng mga wants natin, well, it is no longer healthy. Remember, we can still live even hindi yung latest model ng phone yung meron tayo for as long as we can communicate, which is that is what matters most. Remember, at the end of the day, what matters most is dapat meron tayong perang madudukot in times of emergencies. We should always think of that. Ayon sa isang blog ni Randall Chongson, director ng Registered Financial Planner, priorities should be clear. Communication between spouses and between children should be open so that everyone in the family will understand about priorities in the family income. Madalas, kaya hindi nagiging successful ang financial plan natin ay dahil hindi na ituro sa atin nung bata tayo. Hindi siya naumpisahan sa bahay. But it is never too late. If we are parents, we should start educating our kids about proper way of handling money. Habang bata sila, mas maganda. If we are students, isipin natin kung paano maipagkakasya ang allowance at paano makakaimpok. It doesn't mean na tayo ay estudyante we should not practice personal finance. It doesn't matter kung magkano yung naitatabi natin for as long as meron tayo laging naiipon kahit sa maliit nating allowance. If we are young professional, we have our income. Definitely there is no excuse why we will not save. Check with those things that we have now. Yung mga gadgets ba natin, na ma-maximize ba natin yan lahat? Kailangan ba talaga natin ng lahat ng kulay ng sapatos? Kailangan bang laging terno ang ating bag at ating sapatos? Kailangan bang meron lahat tayo ng mga uri ng sapatos? May wedge, may flats, may heels? Kailangan bang meron tayo lahat ng uri ng bag? May sling bag, may handbag, may body bag? Kailangan bang lahat ng latest trends meron tayo? Hindi na ba tayo maliligawan kung hindi mamahaling makeup yung gamit natin? O hindi na ba tayo sasagutin nung nililigawan natin kung hindi mamahalin yung ireregalo natin? Naniniwala akong maraming loopholes when it comes on how we spend our money. Just step back, check the way of our spendings, and I believe there are several ways na pwede nating ayusin. Hindi tayo nagiging kuripot, nagiging tuso lang tayo when it comes to spending. Baka yung finances natin parang buslo na bay butas. Ano mang tubig ang ilagay mo dyan, maghapon ka mang mag-igib, para punuin ang maliit na buslong yan, hindi mapupuno. Same way with our finances. Kahit magtrabaho man tayo ng magtrabaho, if we don't know on how to handle it, we will never be rich and we will never be debt-free and financially capable. What is important? Yung cash flow natin laging positive. Paunti-unti man yung pag-iipon natin sa malaot malapit kapag nakita natin ang kahalagahan ng personal finance, eventually, our money will grow. Again, this is Gladys for Financial Tips for Yuppies. Connect lang pag may time dito sa Wi-Fi Radio, hotspot for youth connections. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Wi-Fi Radio, hotspot for Youth Connections. At ayan, napakinggan po natin yung mga news na related sa ating mga kabataan. And since it's still June, yan, babalik na sa eskwela ang ating mga kabataan. Ano sa tingin nyo guys? Mukhang
Mukhang seryoso yung ibang mga news na binahagi ni ni Ate Toby Tracy. Seryoso. Wow, ang ganda ng ang ganda ng reaction Medyo ang light lang siguro dun yung tungkol sa Twitter and Facebook. Yeah, pero tignan mo ilang million nga yung mag-enroll this June? 23 million. 23. Wow, ang dami Yay. Considering na 100 million tayo mga Pilipino. 23% ay nasa schools. Well, one of the factor would be wala na silang excuse. Like for example, kung tinatamad ka din lang namang pumasok araw-araw, merong open high school if you're a high school student and stuff like that. O kaya pag artista ka, Like I. Diba? Like I daw diba? Like yung tipong module na lang, hindi ka papasok araw-araw. Yeah. Pero teka, nabanggit mo kanina yung yung sa shifting. Ilang shift yun? Yung iba, grabe. Iniisip ko hanggang 9. Kung college ka siguro, okay lang yung hanggang 9 ka. Kasi merong mga college talagang hanggang 9. Pero halimbawa, may elementary bang 4 to 9? Sa high school po kasi, meron tayong tinatawag na evening classes. So, probably, ang papatak dun sa pumapatak ng hanggang 9 p.m. are those teachers na nagtuturo ng evening class. Ay, teka guys baka kasi hindi makilala ng mga tagapakinig natin kung sino ang sino. So, makilala tayo ulit Ayan. Yung mga kaibigan, ako po ulit si Kuya Mighty. I am Gladys. What's up, yo? Ate Toby pa. At ito si Yaku Jess. Ayan. Yan, mga kababayan, tandaan nyo na yung mga boses namin Every Sunday, we're here at Pinoy Connection para dito sa Wi-Fi Radio. At ayun. So, we were talking about kanina, shifting classes. Yung unang shift, it's at 6 a.m. 6 a.m? 6 a.m. Actually, to 11? Hindi siya bago sa aking pandinig, I should say, na 6 a.m. normally nag-start ang klase or 7. Kasi isa to sa mga solusyon, especially, I don't know if this is standard operating procedure ng DepEd, pero dahil dun sa population, sa laki ng population ng isang school, lalo na sa mga public schools, ang normally minamaximize nila yung time. So, kaya may tinatawag na shifting. So, ang shifting is not just for, alam mo yun, corporate world na tinatawag, pero yun din. Looking at the brighter side, alam mo, itong 23 million na enrollees natin yun is somehow, kung titingnan natin yung positibong effect niya is, nandun pa rin yung urge tsaka yung kagustuhan ng mga Pilipinong kabataan na matuto, di ba, na mag-aral. Pero isang challenge siguro sa kagawaran ng edukasyon, kagawaran ng lalim. Parang nakakanosulit. Kagawaran ng edukasyon, siguro yung pagbibigay nila ng quality education. Kasi pag sinabi natin quality education, sinasakop niyan yung mga facilities, di ba, yung mga teachers, ganito ganyan. Di ba last episode pinag-usapan natin yung sabi ni Gladys na mga IT ka nga pero pumuputok-putok yung mga computers. Oo, tama. Diba? Tapos add that to the fact na sobrang daming colleges yung magtataas ng tuition fee. Di ba, Toby? Sa news din natin yan, Ay, nako. Kawawa naman yung mga migrant workers na mga nanay at tatay, no? Parang, grabe. Isang bagay na na-appreciate ko, one reason is yung implementation ngayon at appreciation sa informal education. Well, ngayon kasi parang nai-integrate yung informal education sa system. Like for example, kung mapapansin mo, ALS is not conducted in a typical classroom. Yung iba sa ilalim ng puno, yung iba sa barangay hall. Yung iba yata sa palengke pa, di ba? Some people find it awkward. Some people would find it negative. Pero kasi, for me, sa iba hindi siya conducive. Pero to appreciative people, kung ang ituturo natin sa mga estudyante is appreciative inquiry, that would be a good point. Parang totoong buhay kasi siya Nandun ka sa setup ng totoong buhay. Yung bang, Kuya Mighty, yung bang yung mobile na tinatawag? Ayun yung programa ni Efren Peña Florida. May ganun. Considered ba yun as ALS ba tawag doon? Nope. Alternative That is learning. actually a form of informal education speared by NGO. Other than that, siguro 23 million. Ayun. So, I think siguro yun yung mahalaga. Na tipong, dahil sa sobrang dami ng pangangailangan natin sa education, hindi lang din DepEd, kundi meron ding mga ibang kumikilos
just to ayun, address yung mga needs natin for education. And ayan, ito na. Dumako naman tayo dun sa Twitter. Medyo nagulat ako dun Ako din. Di ba parang for teenagers, lumilipat sila sa Twitter. Do you think that's true dito sa Pinas? Dito sa Pinas Hindi. siguro hindi. Mas dominant pa rin yung Facebook. Kasi mas madaming features. At mas makakapag-picture-picture ka. Siguro Kasi hindi lang diba? Pilipinas, baka Asian country siguro. Siguro. Cultural relevant kasi. Kung mapapansin natin yung reason, like for example, tayo interactive tayo. We would do less with Twitter kasi less... Teka lang, interactive meaning minsan chismoso? Kind of. Paano mo alam, kuya? Kasi nga, di ba, sa Facebook talaga. Yung reason kasi ng mga American is to hide themselves from their parents and Yeah, Pero totoo kasi madami na talagang dati kasi parang nung nag-start akong mag-Facebook due to Pet Society. Aba, talagang Pet Society. Oo, parang yun yung reason bakit ako nag-join ng Facebook. At least hindi Farmville. Hindi. Kasi mas nauna yung Petso. Okay. Tapos, parang konti pa lang, halos yung mga friends mo lang. Ay, ngayon parang yung mga parents mo, Tama. ganyan. Tapos, syempre, kapag nag-post ka, mababasa nila. i-hide mo. Hindi kasi... meron yung yung patalastas ng isang internet or landline company dito. Sabi nung nanay, you're in a relationship. Who is this girl? Sabi nung patalastas, di ba? Oo. Kasi parang minsan kasi kahit ako hesitant ako mag-post ng mga bagay-bagay na halimbawa parang kasi ganito. Kasi one time may pinost ako na minessage ako ng tita ko about doon. Though hindi naman talaga yung hindi naman parang maganda na pag-usapan ulit, no? This is a separate episode for like say what? Responsible use of Facebook. Parang ganyan. Feeling ko naman responsible naman yung hindi Remember naman ako nag-badmouth Remember the campaign or of GMA7? Yeah, that's right. Think before you click. Tama. Yeah. At mga kababayan, huwag kayong mag-alala. We'll have an entire episode dedicated to that like real soon. Pero siguro, one of the things na naka-apekto rin dun sa use of Twitter sa US is karamihan din kasi ng mga teenagers doon, they have their own phone na may data plan. Kasi 'di ba sa mobile phone naman meron kang halimbawa whether Android, iPhone or halimbawa BlackBerry. Oo, na naka-integrate na yung Twitter doon. So kumbaga parang instead of texting, they're just using Twitter. Sa Pilipinas, medyo mahal pa rin ang data. 'Di ba? Mahal yung unli data. And not to mention, kung bibili ka ng high-end na Android iPhone, ng mga smartphones. Masakit sa bulsa. Kamusta naman? So, mas mura pa rin kasi talagang unli text sa Pilipinas. Hindi ka lang sa mandurugas. So, ayan. Siguro sa US yon pero dito sa Philippines, still, Hindi parang pa. Facebook pa din. Still Facebook, ano? Friendster pa rin tayo. Ano yun? Hindi ko yata inabutan yun Ako din. Hindi na inabutan yun. Penging testy. Teka lang itong si Gladys kanina, ina-advocate niya yung yung bawas-bawasan yung paggastos sa mga wants. Oo nga. Teka lang So, kung manonood kayo sa sine, make sure na may budget kayo para dyan. At so, huwag ka na mag 3D. Pwede namang hindi Pareho lang din naman yung... Alam mo yung ginagawa namin minsan ng wife ko? We watch in those small malls. Like halimbawa na, yung manood kami, yung mga ganyan, hindi kami sa SM, nakakatipid kami ng as much as what? 50 pesos or 40 pesos per screening. Doon kasi halos kapit-bahay lang namin yung Walter Mart dito sa may Quezon City. So, doon kami nanonood minsan. Kaya yan. Pero, okay naman yung facility nila, di ba? Okay lang naman. Yun nga lang, minsan parang ghost movie house. Alam mo yun? Kaunti lang kayo nanonood. Parang ni-rent mo po. Kasi parang sa Cubao, marami akong nakikitang ganyan along Aurora. Pero parang nakakatakot naman. Huwag ka naman pupunta dun sa mga movie houses na mukhang may magaganap sa'yo doon na hindi mo alam na, di ba? Parang kasi mga drawing lang yung mga Ay, pero, wag naman yun. Hindi, pero sila. Pero, parang mo minsan, parang papasok ka doon lalabas ka sa isang alternative na mundo. Ibang mundo yung papasukin mo. Minsan nga iniisip ko, eto ba yung nire-raid? Ay, oo nga. Yun nga yata yun. Pero siguro sa mga EC10, ganyan yung hindi sa mga parang level na SM na. Pero I don't think ipapalabas nila yan ng kasabay ng mga malalaking malls. Speaking of SM, alam nyo ba na
na hindi dati nagpapalabas sila ng digital stuff, digital Really? film. Alam nyo kung kailan lang nauso na nagpalabas sila? Nung pumalo yung mga fights ni Pacquiao. That's interesting. Yeah. Yan. Well, kanina siguro napapangiti ako dun sa financial tips ni Gladys no? Ikaw ba yun? Hindi. Napapangiti ako kasi yung mga Nanliligaw girls para mahal? Isipin mo yung mga girls, ang dami-dami kasing kung ilang color ng sapatos, ilang color ng damit, tapos color coordinated ang bag, tsaka kasi diba, sapatos. sabi sa fashion, dapat magkakulay yung bag mo with your shoes, ganyan. Tapos may ayan ang example, nasa harap ko. You're wearing gray, di ba? Tapos di ba may Havaianas ka na, may Ipanema ka pa, ganyan. Parang all sorts, ganyan. Hindi. Teka, tsaka naman kasi, alam mo yung yung chinelas, dapat chinelas lang naman Bakit ba nausong flip-flops? Dati beach walk lang naman, di ba? Beach walk lang, social okay, nung bata ako, Rambo. Oh, yeah. So, alam na yung age. Teka. Nabuhay na ako sa Havaianas. Joke lang. Pero in fairness naman, nauuso din naman ngayon yung frugal living. Like, right. yung Wow, what a word, frugal. So deep. Parang, ang ganda pakinggan ng frugal. Alam mo, ginagawa na yan ng maraming Ilocano before pa. Alam mo yung term? Ano? Kuripot. Iba naman siguro. Alam mo yun, I have this friend na she'll be married soon. Tapos, yung iba tayo, diba? Yung mga bridezilla, yung mga biglang yung mga brides nagta-transform into this obsessive compulsive girls na tipong pero she would not want to have this gown na bibili pa. She would also prefer to borrow or what? Mag-rent. Oo. Hindi rent. Talagang hiram lang talaga. Okay. And stuff. O kaya a dress na magagamit niya pa in the future. Ayan. Hilingan natin si Gladys, no? Na yung mga next na financial tips. Kahit alam natin hindi pa siya ikakasal, malay mo, magkaroon siya ng tips for that. Wow. For wedding? Pwede kasi June is... pwede. June brides, no? Well, pwede. Yeah. Kasi hindi pa naman kakasal si Gladys. Oo nga. Pero malay mo, in the future, pwede nating talakayin yan. Sa bagay. I've been through it, you know. Pwede. Pero in fairness, feeling niya mas magastos yung babae sa lalaki. Definitely. Hindi. Siguro depende. Alam mo ako, Jess, kasi dito sa guys kasi, i-compare mo yung sapatos Ang sapatos ng guys, ang pinakamura pag naka-sale, it's siguro 1,500, 1,700. Or kung hindi ka naman particular sa brand, you can have it for like what? 600, 800. Pero minsan you can't expect the quality na tumagal talaga. So ang sapatos, let's just peg it at siguro mga around 3,000 to 5,000. Sa mga girls, ilang sapatos na mabibili mo doon? Ganyan. Diba? Pero kasi yung sa girls, madami. Yeah. All sorts. Hoarder. Lahat ng kulay, ganyan. Tama. Feeling ko minsan kasi yung other girls, hindi na sila about sa quality Napag-aralan din namin yun sa marketing Yung girls, mas mabilis silang magpalit ng shoes kasi mas madaming styles. Sabagay. Ganyan, mas madaming styles, ganyan. Sabagay. Alam ko naman sa mga guys, especially kung karamihan ng mga guys na kilala ko hindi naman yung tipong kung ano yung suot, as in, they will use it until it falls out. Parang gano'n. Kung tipong kung balat yan, kung nagkabutas-butas na yung swelas or what. Pero Kuya Mike, siguro maganda magkaroon ka rin ng session na ganito sa, like fashion, di ba? Magkakaroon tayo ng ganyan, diba? Ako, Jess. Pero ang tanong kasi, maghahanap tayo ng fashionistang lalaki, tsaka yung frugal na lalaki. Yung tipong maingat na ma-maximize niya. Oo. Diba? Yan. Nako, yan mga kababayan, mukhang marami kayong aabangan dito sa programa natin, no? Sa Wi-Fi Radio. At maraming salamat sa pagsama sa amin. Konting announcement lang po, if you want to get in touch with us, madaling-madali po kaming hanapin. Just go to Facebook, facebook.com/Wi-Fi Radio. Y as in youth, hindi po Wi-Fi na WI, okay? Nasa Twitter din kami, twitter.com/Wi-Fi Radio. Ano pa nga ba, hindi ba? At gusto nating pasalamatan ang FEBC Philippines para dito sa project nila. Oo nga. Pinoy Connection. Thank you tayo, guys. Salamat. Napakaganda lang mga equipments, no? Iyon, no? Talagang top of the line. At yun, marami ding salamat sa BeatStop para dun sa pag-manage sa audio streaming. And kung gusto po ninyo mag-email,
give us some feedback or anything like that, pwede kayong mag-email sa kabayan@pinoyconnection.ph. Huwag nyo na rin kalimutang bisitahin. Well, malamang dito rin kayo nakikinig, ano? pinoyconnection.ph ang website ng Pinoy Connection. And guys, meron ba kayong babatiin? Anywhere? Yeah. Si Gladys mauna. Hello sa mami ko at sa daddy ko na nasa Pampanga. Sana lang, pakinggan nyo to. Dapat lang, i-promote mo sa kanila, di ba? Ako, may former, boyfriend? Ano? Hindi nga kuya, former boyfriend ka dyan. Hindi, gusto kong batiin yung mga naging katrabaho ko sa Endless Rise Incorporated, kina Barbie and the Pals. Yan. Kina Crushers, Toinks. Tapos, I'm also greeting yung mga naging katrabaho ko sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, Duduag family in Batangas, and my Common Ground family and Connect family and the rest of my families. Ang dami kong family. Ayun, oh. Loving family. Ikaw, Yako, Jess. Ako, gusto ko lang pasalamatan dahil speaking of family, of course, yung family ko, yung younger sister ko, si Jessa, na nasa ibayong dagat. Saan exactly? Siya nasa London. Siya. Nurse siya doon. So, Jessa, download mo tong mga aming program and encourage mo din yung mga friends mo, ng mga young people dyan, mga young professional na makinig or isubaybayan tayo sa programa na ito. Okay? Yeah. So, yun lang. Yes, love you. Diba? So, we've been here, isa't kalahating oras po ng pakikipagkwentuhan at gusto rin natin pasalamatan yung ibang team members ng Wi-Fi Radio. Pasalamatan natin si Noe. Ayan. Kasama natin siya ngayon pero hindi ba siya salita. Pero siya po ang aming graphic artist. Yeah. Pasalamatan din natin si Kuya Jeff na hindi natin kasama ngayon pero siya naman ang ating video editor at kung ano pang pwede namin pagawa sa kanya. At ayan. Muli, nakasama po ninyo kami. Ako si Kuya Mighty. Ako si Yaku Jess. I am Gladys. And this is Toby. At kami po ang nakasama ninyo dito sa Wi-Fi Radio, Hotspot for Youth Connections. Huwag nyo kaming palalampasin next week. At marami pa tayong pagkukwentuhan dito sa ating programa.